Not all who call on his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Not all who call on his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh. Magandang muli, welcome sa ating pong live podcast ng Danaro Gate Ministry dito po sa Facebook. Pastor Ramil, magandang gabi po. Magandang gabi, Pastor Derek. So Pastor, ang ating pong topic ngayon ay about Operian Heritage Controversy. Conservatory. Yan. Ano po ba itong Operian Heritage na ito? From the term
root word na. Pag sinabing Ophirian Heritage Conservatory, ito'y samahan ng mga Pilipino Mhm. na ipina-registered sa SEC yung name na Ophirian Heritage Conservatory. So, ibig sabihin, pangalan iyan ng isang sekta ng mga non-religious yan na nagsama-sama. Mhm. Walang relihiyon daw sila, pero gumagawa sila ng ibang relihiyon. So, kasi relihiyon din yan eh. Kasi nga, may paniniwala din Opo. sila. Kasi any group that believes in something or a doctrine, even if it is not from the Bible, religion pa rin. Kasi nga, ang religion is, ang meaning lang is, ang common name is a group of believers o group of people adhering to same beliefs. Opo. So whether their belief is biblical or not, Mhm. so that is called religion or an organization. Kasi religion means a belief system. Oh. Kaya nga kahit ang mga Muslim, Islam ayaw maniwala sa Bible, Quran lang, so religion pa rin. Religion pa rin. So hindi ibig sabihin ay halimbawa, Buddhism, hindi naman ang Bible ang kanilang source of belief. Pero religion. Mhm. Shintoism, 'di ba? Wala naman silang pinaniniwalaan talaga na biblical o ayon sa Bible. Puro animism. Mhm. So, pero yan ay isa sa world religion, ang Shintoism. So kaya pag sinabing Ophirian, bagamat di sila naniniwala sa the rest of the Bible, kasi pinaniniwalaan lang nitong mga Ophirian, no? Yun ang term nila sa sarili nila, Ophirian. Group yung Heritage Conservatory. Yun yung name nung kanilang ipina-registered sa SEC. Pero yung tawag sa kanila, Ophirian. At yung Ophir ay mula sa isang, yan ay, may isang talata sa Biblia na yan di umano ang lugar na pinagkukunan ng ginto ni Haring Solomon. Pero hindi specified sa Bible kung saan yan. Maraming haka-haka yan. Kaya yung haka-haka na maaaring Pilipinas yan ay isa lang sa napakaraming haka-haka din. At syempre, we don't build doctrine on haka-haka or hearsay or product of human imagination. Kasi nga, pagka-product lang ng iyong sariling pagkaunawa, ang iyong sinasampalatayanan ay mahirap yan dahil wala kang firm foundation. Walang firm foundation at saka hindi naman dapat talaga yan na ginawang relihiyon eh. Kasi yung Ophir ay isang paniniwala rin iyan ng mga Maharlikans. Mayroon silang shared or common belief. Yung mga Maharlikans naniniwala rin na ang Ophir ay ang Pilipinas. Kasi yung mga Maharlikans di umano ay ito daw Pilipinas nga ay punong-puno ng kayamanan noong unang panahon at ito daw ay progressive na. At ang Maharlikans ay connected iyan sa Marcoses. O pag sinabing Maharlikans ay connected iyan doon sa kayamanan ni Marcos. Na yung daw gold na yan ni Marcos ay dahilan kung bakit siya may gold, dahil ito rin daw ang tinatawag na Ophir sa Biblia. Itong Pilipinas. At may mga Hebreo daw dito na pumunta. At mga barko daw ni Solomon ay dito daw pumupunta. Wala naman sa record ng history ng Pilipinas. Wala. So ang kanilang mga sinasabi ay pure hearsay lang. Wala siyang foundation sa history, wala siyang mention kahit sa Philippine history itself. Wala rin siyang mention. So lumitaw na lang ito dahil sa mga kahaka-haka na grupo-grupo itong mga taong ito na hindi mananampal. Hindi mga Kristiyano yan no? Kasi kung Kristiyano ka naman, bakit ka naman maniniwala doon sa isang bagay na hindi naman tinuro ni Kristo? Hindi naman si Kristo ang nagturo ng Ophir na yan. Wala namang binanggit ang Panginoong Jesus na may isang lugar na Ophir at doon kayo, yun ang ituring ninyo na lugar kung saan ako darating. Pati si Rizal na involved na rito. No? Involved, mga Rizalista na. Ang mga Ophirian ay, kaya nga mayroon silang shared belief, so pati mga Rizalista ay inincorporate na rin nila yung mga kasabihan ng mga Ophirian na mga nasa relihiyong Ophirian. Kaya sila ay sama-sama na at ang tawag dyan amalgamation na ng mga tinatawag natin na animistic and mystical belief system. Kasi ang mga Rizalista ay naniniwala naman na si Rizal si Kristo. At ito daw Pilipinas ang lugar kung saan babalik ang Kristo at yun ay si Rizal. Sa kanyang muling pagbabalik, ang katauhan ni Kristo ay si Rizal.
At ang Mount Banahaw, ang lugar kung saan siya babalik. No, kaya diyan nag-iipon-ipon sa Mount Banahaw ang mga Rizalista. At meron sila diyan na isang grupo ng mga Rizalista na talagang meron isang lugar diyan na tinatawag nilang banal na lugar, na yun ang Jerusalem. At yung lugar na iyon, pag naroon ka, ligtas ka sa paghuhukom. Dahil doon bababa si Rizal. At si Rizal ang Kristo. At si Rizal ay hindi umano, hindi si Rizal yung binaril sa luneta. Yun daw ay iba. At yung daw tunay na Rizal ay nawala. At yun daw ay pumakyat sa langit at muling magbabalik. Hindi daw iyon namatay. So, ito'y bunga ng malilikot na imahinasyon. Kasi ang pananampalataya ay hindi rin dapat na walang basihan. Hindi ibig sabihin, faith, wala kang basis. Kailangan may basis din yung faith. At yung basis mo dapat ay matibay. At ito'y nakasalig sa isang kasaysayan na totoo. Hindi kasi pwedeng kwento lang yung basis mo. Kasi kahit anong bagay, pag ang basihan ng iyong paniniwala ay kwento-kwento ng mga tao, at maaring ito'y kwento ng isang grupo ng tao o isang bansa, at wala namang basihan na tunay at wala kang nakitang matibay na patunay na talagang totoo iyon, eh bakit ka sasampalataya sa ganoong pananampalataya na ang basihan naman ay sabi-sabi lang? Eh dito na ako maniwala sa Biblia dahil ito'y hindi sabi-sabi at ito'y salita ng Diyos. Kaya kung anumang pananampalataya, kung anumang paniniwala na salungat sa itinuturo ng banal na kasulatan, ay dapat mong talikuran sapagkat ililigaw ka niyan. Ang hindi lang maliligaw ay yung itinuturing lang na ang tunay lang na pinanggagalingan ng katotohanan ay ang Biblia. Dahil ito ang nag-angkin na ito lamang ang pinagkukunan ng katotohanan. At ito lamang yung kinasihan ng Diyos. Wala nang ibang kasulatan na nag-angkin sa kanyang sarili na kinasihan din iyon ng Diyos. Walang nag-claim na ganoon. At aminado naman ang mga adherents ng iba-ibang reliyon gaya ng mga Buddhist, mga Hindus, na yung kanilang mga kasulatan ay mga kwento, mga sabi-sabi lang at mga gawa-gawa lang ng mga kanilang mga magulang, na mga matatalino. At alam naman nilang wala namang nagpanggap na Diyos doon sa mga iyon. Diba? So, napaka-mabuhay at napaka-mali yung kanilang batayan at basihan ng kanilang pananampalataya. Kaya nga, pagka oras na maunawaan mo nga kung ano talaga ang kaligtasan na turo ng kasulatan, ay di doon ka maniwala kaysa doon sa haka-haka na baka ako'y maligtas, baka ako pagka ako'y gumawa ng ganito, baka maligtas. Eh pagbaka, mahirap pagbaka. Hindi pa sure. Eh samantalang sinasabi ng kasulatan, ang sino mang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Di naman sinabi ng Panginoong Hesus na ang sino mang nananalig sa akin ay baka magkaroon. Sa Panginoong Hesus kasi walang baka. Talagang may O kaya ang iba, ang kanilang Diyos ay baka. Kasi baka lang. Kasi baka. Kaya yun ang kanila. Diba? Ngayon, tingnan natin. No? Itong Ophirian, sabi diyan, Heritage Conservatory, ayon sa kanilang Facebook account, ay ito ay isang juridical entity na ito daw ay kinikilala ng bansang Pilipinas bilang isang organisasyon. Totoo naman lahat naman ng iyong ipina-registered sa SEC, siyempre kinikilala nga ng Pilipinas. Parang sobrang kanilang hina-highlight yung salitang kinikilala ng Pilipinas. Lahat naman ay kinikilala ng Pilipinas. Basta magpa-registered ka sa SEC or DTI, siyempre isinulat ka na sa listahan ng grupo. O di talagang kikilalanin ka. Pero parang hypalotin yung pagkakabanggit na kami kinikilala ng bansang Pilipinas at sila daw ay niratify ni Presidente Duterte. O ngayon, lahat naman niraratify din ng Presidente Duterte. So, they are borrowing authority from their claims na sila daw ay itinuturing ng Presidente na relihiyon. Ay si Presidente Duterte nga, si Kibuloy, niratify din O, di ba? Naniniwala ka rin ba kay Kibuloy? Dahil si Kibuloy, kumpare pa nga, di ba? At saka, in fact, si Duterte nga ay binigyan ng authority ng assignment ni Kibuloy na pangalagaan yung kanyang mga kayamanan di doon kayo kay Kibuloy din maniwala dahil yung pala pagka pala ni-ratify ng isang presidente yun na ang totoo, hindi. So lalabas na iyan ay isang fallacy na yung nagre-resort sa authority na dahil may authority totoo na ako, di ba?
So yon, at yun ang kanilang sinasabi. At ang Ophirian ay ito ay watak-watak na ano to individual ito na nagbuo lang ng organisasyon. Wala siyang itinuturing na isang founder. Siya ay grupo no, ng mga magkakaparehong paniniwala pero marami ring pagkakaiba. Kasi nga meron lang silang common belief na itong Pilipinas ay mayaman at itong Pilipinas ang pinagkunan ng ginto ni Solomon. Maaaring ito yung Ophir at itong Pilipinas ang, syempre, dahil nga special daw ito, ay dito babalik ang Panginoon Kristo. Papasok naman ang Rizalista, ang belief system ng Rizalista. Oo. So ang mga Maharlikans naman ay, syempre, kakapit sa kanila kasi nga kung ito pala ay mayamang bansa, ay di ibig sabihin pala yung paniniwala ng mga Maharlikans na todo ang suporta kay Marcos dahil daw bibigyan ng kayamanan ni Marcos Okay. Dahil daw yung mga gold daw ni Marcos, i-deposito daw sa iba't ibang mga bangko, sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya daw darating ang panahon na hindi i-withdrawin ni Bongbong. At isang araw daw, ngayon nga, ang pinag-uusap-usapan na akala mo naman, totoong-totoo ang chairman daw ng World Bank ay si Bongbong Marcos. Saan ka na makakakita ng chairman ng isang napakalaking financial na organisasyon na hindi nga niya makilala ang sarili niya kung siya ba, ano ba siya? Hindi nga niya maayos ang At Pilipinas. hindi nga maayos niya ang kanyang sarili. Ayusin pa niya ang kayamanan ng buong mundo. So marami namang tao na dahilan sa mahilig magpapaniwala kahit walang sapat na basihan, alam mo yung gullible. Kung sa Biblia ay may gullible na naloloko ang mga tagapagturo ng pananampalataya, yung mga mahinang utak sa Biblia, doon sa pananampalataya, madaling maano. Meron din sa mga pinansyal na grupo o doon sa mga businessman na dahil sa kagustuhan nilang magpantasya ba? Kasi kumbaga wala na sa realidad na parang kung iisipin mo ang realidad, wala nang pag-asa tayo. Kaya okay lang na mangapit tayo sa isang pangako na kahit na ito ay alam naman nating tagilid, at least tayo ay mayroong pinanghahawakan na baka nga, no? At malimit na ang naniniwala dito sa mga sabi-sabi na payayamanin daw ni Marcos ang Pilipinas, at ibabalik daw ang lahat ng kayamanan ni Marcos, mga ginto at mga dolyar, Yung mga Swiss gold. yung mga Swiss gold na ano daw, tawag dyan, tonito-nilada, ano? Ang problema yung kasabihan nila na yung number of tons ng pag-aari di umano ni Marcos, lumampas na sa number of tons ng known gold reserve sa buong mundo. Lampas na. Saan galing yun? Hindi ba yan na-record ng mga researcher? Di ba? Kasi meron lang talagang known na gold reserve ang buong mundo. At yun ay kanila ng tinakdaan na ganito lang. Toniladang ganito lang. Pero sa mga Ophirian ay talagang lampas pa doon, lalo sa mga Maharlikans. Yung Maharlikans, yung naniniwala na ang Pilipinas daw ay original Maharlika ang pangalan. Nag-join forces sila sa mga Ophirian dahil syempre yung kayamanan, doon sila na may common belief na mayaman ang Pilipinas dahil may ginto. Grabe, no? May belief pa po sila na ang mga Pilipino raw ang tunay na Hudyo Yan, isang paniniwala nila, Hebreo. Kasi wala pa namang Hudyo noong panahon ng 5 books lang, Pentateuch lang kasi ang pinaniniwalaan nila, na mga ang tunay daw na Hebreo ay yung pumunta sa Pilipinas at nang isalin daw ang Biblia o nang isalin daw sa wikang Griego ang Biblia ay tinampered na daw ang pangalan ng Diyos, hindi na daw iyon ang totoo, dinagdagan daw ng mga Biblia. Kaya ang pinaniniwalaan lang nila, wala silang pinagkaiba doon sa Judaism. Nang pinaniniwalaan din lang ay 5 books of Moses. Di ba? Kaya nga sila, pinipilit nilang gayahin yung mga religious rites doon sa Old Testament ng mga original Hebrew. Kasi daw sila rin ay buhat sa Hebreo. So, yung daw mga Pilipino ay galing din daw sa angkan ng mga Israelita na maling-mali. Kasi isang tsuri lang naman na ang Pilipinas ay isa lang sa possible location ng Ophir. Ngayon, ang sinasabi ng marami, ang Ophir ay it's most probably, most scholars believe that the location of Ophir is India. But not specifically tinukoy kung saan sa India. Pero kasi ang India is part ng Asia din. At yun ang sinasabi nila na may lugar sa India na may mga, kasi ang isa sa katangian ng Ophir sa Bible, may orangutang. Sa Pilipinas, wala. May apes.
Yung mga malalaki, yung orangutan, yung malalaking unggoy yan, di ba? Hindi naman yung unggoy dito sa Palawan, kundi yung orangutan. Kasi nabanggit iyan na pagka yung barko ay dumarating, may mga ganoon ding mga hayop. At kaya nga, most probably is part of India dahil doon may orangutan. And when it comes to gold, yung gold naman sa Pilipinas hanggang ngayon naman wala naman talagang maraming reserve ang Pilipinas. Wala. Tapos kinoconnect nila kay Marcos dahil si Marcos daw ay binigyan ng gold Italiano. Si Italiano naman wala sa history ng Pilipinas. Paano nagkaroon ng Talyano na hindi nabanggit yan sa Philippine history, sa world history, o kahit sa Manila history? Mga nababanggit ito, sila Dato Puti, taga rito yan, taga dyan sa Manila. Ito, mga Dato yan, sila Dato Puti, na nagpa-convert agad sa mga Kastila, sa Katolisismo. Wala naman ditong mga ganyan sa Maynila na mayroong Talyano, nang dumating ang Kastila, nandyan na ang Talyano. Taygian, Talyano, Prince Julian Taygian Talyano. Ganun, wala namang ganun. Lang talaga po nila. So lahat ito ay katang-isip lang. Dahil ang totoo, yung gold na yan, ay kunyari gold lang yan. Lupa yan, na binenta sa oligarch, ginawang ginto. Para huwag mabintangan o huwag mahalata ng, laundering. Yan ang alam ko. Lupa yan, ibinenta ni Marcos, ginawang ginto, imininted, at sinabing galing kay Italiano yung ginto. Para hindi maturingang siya ang pinakamalaking magnanakaw sa kasaysayan sa mundo. Dahil siya ang pinakamatinding. Proven naman, nasa Guinness naman Matagal siyang... Single na person na may pinakamaraming nanakaw sa kaban ng isang bansa. And they deny that. They deny that. Samantalang recorded na sa Guinness Book of World Records. Sila ang may pinakamaraming nakulimbat sa bulsa ng taong bayan. At ngayon, hanggang ngayon, mana-mana lang naman, di ba? Ngayon, magagalit sila sa akin, pero kita nyo naman, ay mas marami namang kakampi tayo. Kasi hindi naman po pwedeng, pagdating sa katotohanan sa bansa natin, kami magkikibit-balikat na rin lang. Na ang mga aming kapwa Pilipino ay inaaapi at namamatay sa baha. Dahil sa pangungurakot ng mga iilan na yung pampagawa ng tulay, pampagawa ng dike para maproteksyonan ang buhay ng maraming tao pag bumaha, ibinulsa at dinala sa ibang bansa. At nililinis sa kasino. At kasabwat pati yung may-ari ng kasino para manalo-matalo hati tayo. Kaya yun ang nangyayari sa ating bansa. Ang yumayaman lang ay yung iilang may control sa posisyon sa gobyerno na siyang nakakapag-withdraw. Siya lang ang signatory sa mga batas, sa budget ng ating bansa, sa bicameral, di ba? Doon tinatalakay ng final kung magkano ang isisingit. Kita mo nga, nalimutan na ng lahat ngayon yung issue ng na maraming mga blanco Nalimutan na po. doon sa 2026 budget Maraming blanco tapos mayroon ng computation. Ibig sabihin, isisingit mo na lang doon sa blankong yon yung sobra doon sa computation kung hindi kasali yun. At in trillions. Wow. Ito yun ang malaking problema sa ating bansa. Dahil pag kami nakikinabang ng isang tao, kahit nagpipikit mata, na kinakampihan yung pinanggagalingan ng kayamanan upang siya'y maambunan. Ang minamahal lang ng mga tao sa ating bansa, lalo na ng mga hindi mananampalataya, at lalo yung nagpapanggap ng mga pastor. Ito meron nga diyang pastor din daw, pero tahimik na tahimik, di ba? Nang matalaka yung kanyang anak, saka nag-ingay. Pero bakit tahimik ka? Doon sa pangkalahatang issue. Bakit nag-iingay ka lang pag natatouch yung pamilya mo? Pero paano yung issue na napakaraming tao ang namamatay? Napakaraming tao ang naghihirap at walang makain. At iilan lang tao ang nagpapasasa sa kayamanan na hindi kanila, kundi sa mga common na tao na nagtatax, VAT, value-added tax, income tax, di ba? Transfer tax, capital gains tax, estate tax. Biro mo iyon na namatay ang tatay at nanay mo, kailangan pong bayaran ang 6% para malipat sa iyo, ay sa tatay at nanay mo yun. Pero mo yan, iyon naman yan
Kakita mo, maraming Pilipino ang umaalis, maraming Pilipino ang ayaw magnegosyo sa ating bansa. Ano na lang sila, nagpapakamatay sila baka sakali, itaya ko na lang ito sa trader, sa market, sa Forex. Pikit mata, kahit di sila marunong. Kaysa naman dito ako magnegosyo. O kaya, laging nawawala ang pera natin kasi pumupunta sa ibang bansa. Na-scam na ng ibang bansa. mga Indian lalo na. Nagpapanggap na Forex market. Magtatayo ng isang website, tapos ipopromote. Tapos akala nila, legit yung website. Pag nakuha na yung pera, sarado yung website. Kaya mga Pilipino, walang proteksyon. Dahil inuuna pa ng mga mambabatas, nakuna ng tax yung mga legitimate na nagninegosyo. Gaya ng sa TikTok, sa Lazada, yung mga yan, sa Shopee, yung yan, may mga accounts. Tapos ang Shopee, Lazada, TikTok, yan ay platform lang. Aawasan ng 20% ni Shopee o TikTok. Lazada, yung kanilang binebenta. Yung tubo nila may minus 20%. Tataksan pa ngayon ng 12%. Wala nang natira. Tapos mayroon pang babayad ka sa accountant dahil napakaraming requirements na hindi ka naman marunong, ha-hire ka. Dahil ipapasara ka. Kaya ngayon, ang daming nagsara ngayon ng mga online marketer. At ayaw na rin nilang magninegosyo. Kaya lalong lumulugmok ang Pilipinas. Ito pa, yung Ophirian pa na yan pa ang nagagawa niyan, yung parang aasa ka sa wala. Alam mo ang ginagawa ng mga ganitong relihiyon na nakapasok din sa ibang Kristiyano. Minsan may mga Baptist nga, biro mo Ophirian. Akalain mo yun. Baptist Ophirian. Naniniwala ka sa kay Kristo, pero bumabalik ka doon sa doktrina ng Hebreo. Oh. Tapos paano maging tagapagligtas si Kristo? Si Kristo ay hindi siya, pumabor sa relihiyon ng mga Hebreo. In fact nga, nagtatag siya ng bagong tipan. Kaya nga may bagong tipan dahil yung lumang tipan ay kanya ng pinawi. Nagpasakop siya sa lumang tipan para alisin yung bisa noon. Wala nang bisa sa atin yung lumang tipan. Pagkatapos babalik ka uli sa lumang tipan at sasabihin mong ikaw ay Kristiyano. Paano mare-reconcile yun? Ikaw ay Ophirian, naniniwala ka lang sa 5 aklat ng Pentateuch. O doon sa 5 aklat ng lumang tipan na tinatawag na Pentateuch. Pagkatapos sasabihin mo yung iba ay nang isalin sa Greek nang maging Greek Septuagint, binago at dinagdagan ng mga nakasulat. Kaya hindi sila naniniwala na lahat ng mula sa Genesis hanggang Malakay ay totoong salita ng Diyos dahil yan ay tampered na yan. Paano mo naman alamang tampered? Ikaw ba scholar ka? Karamihan na ng mga yan, di naman yan nag-aaral ng scholars, wala naman silang genuine scholarship. Paano ka maniniwala sa isang grupo na fly-by-night lang, kailan lang natatag? Hindi naman yan, isang institusyon na napakatagal ng panahon na pagtitiwalaan mo. Na dahil marami na silang nagawang aklat o sila'y mga teologo talaga na nag-aral ng kultura ng Biblia mula nung unang panahon. Hindi, ngayon lang sila. Ngayon lang kayo, tapos sasabihin nyo, kayo ang totoo. Tapos wala namang mga dyan, scholar talagang totoo. Mga nag-scholaran lang yan. At saka yung nakita ko yun, yung kanilang Bible, parang, yung version nila ng Bible, iba yung pagkasalin. Hebreo nga, ang gusto lang nila Hebreo na aklat. Hindi naman marunong magbasa ng Hebreo. Hebreo, di mo nga alam basahin Gusto mong yun ang iyong aklat. Meron ka ba diyang video natin? I-comment natin. Medyo mahaba po yung unang video, pero okay lang, titingnan po natin yung mga mahalaga. Yun i-post na lang. Tingnan natin para yung unang video. Ito nakakatawa. So ito yung compilation ng iba-iba nilang paniniwala sa Biblia. Tingnan natin yung paniniwala nila kay Adam and Eve. Forward mo siguro, bro. Okay lang. Di ba yung kay Adam and Eve yan? Kasi may tumingin yan. Palapasin na lang. Yan. Okay. Sige pa. Sige pa. Lampasan natin yung mga disclaimer. Masayang balita mga Ophirians. Dahil sa mga requests at mga reaction, napagtanto namin na may kailangan tayong balikan. Kailangang maintindihan muna
kung ano at paano nagsimula ang tao. Ito yung kauna-unahang video na aming ini-upload sa pagsisimula pa lang ng ating channel noon. Ngunit nakakalungkot dahil hindi talaga naintindihan ng karamihan, nami-misinterpret talaga, kaya nagdesisyon kami na gumawa ng Tagalog version at ibahin ang approach at style. Kapag naintindihan nyo ito, ibig sabihin, handa na kayong maintindihan ang Book of Revelation. Kung naaalala nyo pa, yung prophecy tungkol sa dragon with 7 heads at ang woman clothed with the sun, maraming hindi yon naintindihan. Ipapakita natin kung ano ang kinalaman doon ng Genesis. Una, ayon sa Revelation, ang dragon ay ibinagsak sa lupa. Mga fallen angels po yun. Wala naman pong ibang ibinagsak dito sa lupa, kundi mga fallen angels. Pagkatapos, sinabing ang dragon ay may 7 ulo. Kapag inalam mo naman kung ano ang kahulugan ng 7 heads o 7 ulo, ang sinasabi ay, ito daw ay 7 kings. So, kings, naging tao po. Pwede rin daw na ito ay mga hulugan ng 7 hills. Ang 7 hills, kung titingnan natin sa Biblia, ay nangangahulugan ng 7 kingdoms o kaya 7 bansa. Ngayon, ano ba ang bumubuo sa mga kingdoms at mga bansa? Eh di mga tao. Pansinin, mula sa pagiging heavenly angel, napunta sa pagiging tao, kings, at naging nation, kingdoms. So ito ay naging isang lahi. Nag-iimbento ba kami ng ipapakahulugan? Hindi po. Lahat po yan ang nakasulat sa Biblia. Ngunit, bakit parang napaka-imposibleng paniwalaan? Ito po ang mga rason. Una, hindi naintindihan kung ano ang fallen angels at paano sila mag-interact sa tao gaya ng nangyari noon sa panahon ni Adam and Eve. So Genesis po yun. Pangalawa, hindi rin alam kung ano ang ginawa nitong mga fallen angels sa pinakaunang nilalang ng mga tao. Ngayon pa lang, pauunahan namin kayo. Hindi po namin sinasabi na ang human beings ay produkto ng evolution. Hindi namin itinuturo na ang evolution ang pinagmula ng tao. Yan ang parte na hindi naunawaan ng mga nanood noon sa English version, lalong-lalo na yung mga hindi tinapos yung video, hindi nila nakita yung pinaka-final conclusion. Kung ngayon pa lang, habang nanonood, abala naman sa kakaisip kung paano kukontrahin ang video na ito, imbis na makinig at aralin ang aming sinasabi, shut off na lang po ang video, manood na lang po ng action o science fiction. Ganito po natin aaralin ang topic na ito. Magbibigay muna kami ng ibang analogy scenario para lang na matrain ang isipan natin kung paano ba talaga i-analyze ang bahagi ng Biblia na nabaluktot ng napakahabang panahon. Kumbaga sa pilay, nagkalaman na, nagkaugat na, naninigas na, at yan ay ating hinihilot ngayon. So, ito po. Ito yung practice situation. Kunwari ikaw ay may hawak na isang nobela, binabasa mo ang chapter 1 at chapter 2. Sa unang chapter, ganito ang istorya. Isang sanggol ang ipinanganak. May nakaimbak ng gatas, mga laruan, at lahat ng kanyang mga kakailanganin habang lumalaki siya. Sagana ang mga prutas mula sa mga punong kahoy na nakapaligid sa playground ng bata. Meron ding malinaw na batis kung saan siya pwedeng maglaro. Luntian, malaparaiso ang paligid at maganda ang panahon noong isilang ang sanggol. Lahat ng kanyang inabutan ay nakahanda para sa kanyang paglaki. Yan ang istorya sa chapter 1 ng nobela. Pansinin ang nakahanda para sa sanggol, pansinin ang panahon, at ang kapaligiran noong siya ay isilang.
Ngayon, tumuloy tayo sa chapter 2. Chapter 2 ng Genesis. Isang sanggol ang isinilang sa panahong napakainit ng araw. Namamatay ang mga halaman at mga punong kahoy sa paligid. Tuyo at nabibitak ang lupa dahil walang ulan na dumarating. Sa panahong ito, isinilang ang sanggol. Matapos maipanganak, naghanap ang kanyang magulang kung saan pwedeng dalhin ang bata upang mabuhay. Ang lugar na natagpuan ay tinaniman nila ng mga halaman at kahoy na namumunga. Doon lumaki ang bata. So yan po ang laman ng chapter 2. Mag-analyze po tayo. So practice analysis po ito. Ang sanggol ba na isinilang sa chapter 1 at ang sanggol na isinilang sa chapter 2 ay iisa lamang o magkaiba sila? Kung sasabihin mong iisa lang sila, na ang sanggol sa chapter 1 ay siya rin namang sanggol na tinutukoy sa chapter 2, ang payo namin ay replay mo ang video, pakinggang mabuti at intindihin. Ang sanggol sa chapter 1 ay isinilang sa magandang panahon, luntian ang paligid at nakalarawan ang kasaganaan. Samantalang ang sanggol sa chapter 2 ay isinilang sa panahong sobrang init at namamatay ang mga halaman at punong kahoy. Ibig sabihin, ang sanggol sa chapter 1 ay iba sa sanggol na nasa chapter 2. Yung context o mga pangyayari ang nagsasabi na magkaiba sila dahil hindi naman pwedeng magkasabay na pangit at maganda ang panahon. Ngunit, kung ipagpipilitan pa rin na iisa lamang sila, something is wrong with your logic. Ngayon, sa mga naiintindihan ang analogy story natin, congratulations! Makaka-level up ka na. Huwag mo lang hahayaan na guluhin ang isipan mo ng mga pasigaw-sigaw na mga sermon na nakakaparalisa sa wastong pag-iisip. Ginagarantiya namin na ang mga kaalamang binibigay namin ay lahat nasa Biblia. Kung babanggit man kami ng impormasyon na labas sa Biblia, yun ay para suportahan ang sinasabi ng Biblia. Yan, klarado po tayo. Ngayon, puntahan na natin ang Genesis para makita natin ang analogy ng kwento kanina. Paghahambingin natin ang chapter 1 and chapter 2 para patunayan na iba ang tao na tinutukoy sa chapter 1, iba yung nasa chapter 2. Hindi po sina Adam and Eve ang nasa chapter 1. Tingnan natin ang kapaligiran o environment. Genesis chapter 1, verse 29. Then Elohim said, I give you every seed-bearing plant on the face of the earth and every tree that has fruit with seed in it. Luntian ba ang paligid na inabutan ng first couple? Yes. Ibig sabihin, hindi mala-desyerto ang panahon. Meron na bang mga punong kahoy na namumunga para may makain? Meron. Whole face of the earth pa nga. Ang sabi, I give you fruit-bearing trees. Buhay na buhay ba ang mga kahoy at halaman? Siguro po naman hindi magbibigay ang Panginoon ng patay na kahoy at natutuyong mga halaman. Sa makatuwid, pagdilat ng mata ng first couple at gusto nilang kumain, tara, mamitas tayo ng makakain. Ganyan po ang eksena. Nag-iimbento po ba tayo ng istorya? Hindi po. Lahat yan. Wala nga sa Bible eh. Ngayon, pansinin natin ang chapter 2. Ito yung Iba na, kay hindi na Adam. yung si Adam. So this is Genesis chapter 2, Iba ng tao. verse 5. Now, no shrub had yet appeared on earth, and no plant had Napakadaling yet explain. sprung up, for Elohim had not sent rain on the earth, and there was no one to work the ground. Then Elohim formed a man from the dust of the ground, and breathed into his Genesis chapter 2 yan. nostrils the breath of life, and the man became a living being. Now Elohim had planted a garden in the east, in Yung pala Eden, yun.
And there he put the man he formed. The Elohim made all kinds of trees grow out of the ground, Okay, trees i-comment na that were natin. pleasing to the eye and Oo, kasi hindi ito marunong nung historiko gramatiko eh. Tsaka yung how the author of Genesis no wrote that book. Yun. Ang Genesis chapter 1, summary yun. Yeah. Yung Genesis chapter 2, inulit-ulit. Hindi Yes. magkaiba yung tao sa Genesis 1 at Genesis chapter 2. Sinamarize kasi yung creation sa Genesis chapter 1. And then, do sa Genesis chapter 2, inisa-isa na kung paano nilikha yung patungkol sa tao. So, yung history tungkol kay Adam and Eve, pahapyaw lang yon at saka talagang sinamarize lang na nilikha sila ayon sa yun lang pagkalika ang binanggit. So, and then, doon sa Genesis chapter 1, kaya nga sabi doon, no, sa Genesis 1, in the earth was void. Diba? Okay. And the water and the Spirit of God hovers over the face of the waters. Mayroon ng mundo. Meron na. Yun yung sinasabi na, sabi ng iba na may gapturi. Hindi, sinamarize lang yon muna. Tapos inisa-isa detalyado na sa Genesis chapter 2. So, hindi may dalawang Adan. Isa lang ang Adan. Ay di Adams pala. Pastor, parang gusto po niya palabasin doon sa una. Yung hindi si Adan yun. Dahil iba ang environment. Yun po. Kasi nga, sinamarize lang naman ang paglikha doon. Sa Genesis chapter 1. Ngayon, may mga Bible scholars na nagsasabi yung Genesis 1:1, Genesis 2, ay sabi nila ay may naganap na digmaan kaya nagkaroon ng chaos. O, di ba? Nagkaroon. Walang gapturi yan. Ang ating contention is yung JDEP, kasama iyan, no? Yung Turi, na sila nagkakaisa na bagamat may iba-ibang yung Genesis kasi may 5 na nag-compile, hindi naman affected yung Genesis 1 and 2 dyan. Hindi na corrupt yan. At yan ay, ang dyan kasi ganito, di ba may napapanood kang pelikula, i-analogy din natin. May napapanood kang pelikula na yung munang huli na ang ipinakita, o kaya gitna. Introduction. Di ba, ba't naman, ang author din naman ay matalino. Hindi naman yun agad isa-isahin na parang unti-untiin natin ang kasaysayan. Hindi. Mayroong pelikula na ipinakita na muna yung kabuuan, parang sa sermon statement. Opo. Buo na yung sermon statement mo, pero iniisa-isa mo ngayon sa body, di ba? Introduction lang yan eh. Ang lahat ng aklat may introduction yan. Pag mo sa isipin, yung introduction, yun ay hindi ka bahagi nung Genesis 2 and 3. Kasi ito, hindi mga nag-iisip, akala, sineperate na ng Diyos yung tao. No? Mayroong ibang environment noon, iba rin ang environment. Isang mundo yan. At ang likhain ng Diyos, maganda lahat. Sa Genesis chapter 1, di ba? And God the first day, and God said, it is good. Parang The first day. Summary yun eh. Summary ng first day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day. Sinamarize na kung paano yung nilikha. Yung paglikha. Tapos sa Genesis chapter 2, yun. Hindi ibig sabihin, wala pang tubig na dumidilig, ay tuyo. Ayun nga po, sabi niya tuyot daw eh, pero Wala. Sa Genesis chapter 2, hindi kailangan ng ulan sapagkat ang Diyos mismo ang nagpapatubig. May bukal na bumabalong. Yun siguro hindi niya nabasa tuyo daw eh. tuyot Iba daw ang environment kasi wala daw. Tingnan mo, balikan mo yung verse, yung chapter 2. sa verse 5 ano. Verse 5. Yun lang ang napunan niya Kaya nga ito'y basa lang ng basa hindi naman iniisip And every plant of the tree, sabi dan, before it was in the earth, and every herb of the field before it grew, for the Lord God had not caused it to rain upon the earth. And there was not a man to tell them. Bakit? But there went up a mist from the earth and watered the whole face of the ground. Hindi tuyo dahil walang ulan. Wala lang talagang ulan. Bakit? Ang mga scholars ay nagkakaisa na mayroong camouflage, mayroong kulandong na hindi makakapasok para hindi makapasok ang rays ng sun directly sa mundo. Para ang tinatawag diyan yung vegetation, yung tawag diyan is, 'di ba pagka ikaw ay gumagawa ng halamanan na nilalagyan mo siya ng may canopy, yun canopy, para malusog ang lahat ng tutubo doon sa nakukubera ng direct sunlight. Kaya wala pa ring rain dahil wala pang ulap.
Hindi pa sinumpa ang mundo. Nagkaroon lang ng evaporation noong magkaroon na ng curse. Nagkaroon na ngayon ng pagkakagulo sa sistema ng kalikasan. Chaotic na. Kasama 'yun sa sumpa ng Diyos. Nabuksan yung lahat ng nagkaroon din ng masasamang damo. And then during the flood, yun ang ultimate na nabuksan na ang camouflage. 'Di ba sabi doon ang unang ulan. Kaya nagtatawa yung mga tao kay Noe. Bakit ka diyan nagtatayo sa bundok na napakataas ng bangka? Ano bang gagawin diyan yan? Sino ang magbubulaog niyan? Kasi hindi nga sila makapaniwala dahil wala namang ulan eh. Paano babaha? Wala namang ulan. Di ba? Kaya noong umulan ay binutas ng Diyos yung kulandong na yon at bumuhos yung, kasi ganito ang ginawa ng Diyos yun ang hindi nila alam hindi sila scientific din Kasi nung likhain ng Diyos ang mundo, may tubig na nakabalot sa kalawakan. Ang ginawa kasi ng Diyos, yung tubig, di ba? Chaos, tubig. Balot ng tubig ang mundo. Ang ginawa ng Diyos, pinaghiwalay niya. Tingnan mo sa Genesis 1. Tingnan mo ang ginawa ng Diyos. Yan ang hindi nila alam. Di ba? Sabi doon, sa verse 6, and God said, let there be firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. So yung water na nasa mundo, na ang lupa ay nasa, nakukoveran pa, ang lupa ng tubig, pinaghiwalay ng Diyos yung tubig na yun para maiga. Yung iba na iwan, yun ang naging dagat. Yung iba, yun yung naging camouflage. Yung tubig na yun na kanyang ginawang panakip sa outer sphere ng mundo. At yun yung nabutas. Yun yung iginuho. Kaya biglang bumaha uli at lumampas sa lahat ng kalupaan. Hindi mangyayari yan sa loob ng 40 days na ulan lang na malampasan ang lahat maging ang pinakamataas na bundok. Kundi bumalik kasi yung dating kalagayan na yon. Na dating yun ang kalagayan na balot ng tubig ang mundo. Doon sa verse 7 ay pinaghiwalay kasi. Pinagbukod ang tubig. Yung iba pinanatili sa mundo, yun ang naging dagat. At yung isa, yung tubig sa itaas, yung ang naging firmament. Ngayon, nung magkaroon na nabutas iyon, nagkaroon na ng evaporation. Kaya nag-evaporate, yun ang mga naging ulap. In the form of clouds, yung tubig na yun na kaya naiga. Kaya somewhere out there, sa atmosphere ng mundo, may ulap dyan na nagko-contain ng mga tubig na yan. And that's the reason why there's no rain. Dati pa, no? Yes, because there's no need for rain. Hindi ibig sabihin, walang ulan, ay tagtuyo at patay lahat ng halaman. Sabi nga dito, naroon nga ang Garden ng Eden kasi may mist. Mayroong spring of water na dumidilig sa halamanan at sa mundo. There's no need for rain. Kaya ito po Because the rays of the sun was not directly hitting the face of the earth. And that's the reason why there's no need for rain. Kaya ito po nagnanarrate na ito, Walang alam. sablay talaga. Sa kanya, dalawang environment. Isa lang naman pareho namang maganda Genesis 1 and 2, parehong magandang environment Tapos ginamit lang yun yung verse 5 para ipakitang walang ulan. Hindi mo nabasa sa verse 7, no? Bumubukal na. Sabi diyan, sa verse sa chapter 2 verse 6, but there went up a mist from the earth and watered the whole face of the ground, Meron talaga. Hindi siya tuyo. Loko talaga. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. And the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man. Kung tuyo ang mundo, walang Garden of Eden, tsaka meron ng mga ilog. Yan, the name of the first river is Pison, that is which compasseth the whole land of Havilah where there is gold. And the gold of that land is good. There is bdellium and the onyx stone. The name of the second river is Gihon, the same is it that compasseth the whole land of Ethiopia. And the name of the third river is Hiddekel, and that is which goeth toward the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates. And the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to dress it and keep it. Wala naman ditong sinabing masama ang ng mundo Wala. Sa buong Genesis Wala chapter 2, siya lang nag-iimbento na iba daw ang environment ng Ayun. Genesis chapter 2. Walang ibang environment.
Kahit basahin mo ng buong-buo ang Genesis chapter 2, walang pangit na environment. Napakaganda nga. And there's no need for rain because God sends mist to water all the ground or the face of the ground, all face of the ground. Mm. And they birth naked. So kaya walang pagkakaiba yung Genesis 1 and Genesis 2. Yun ang Genesis 1 is summary. Summary yun. Genesis chapter 2, tinalakay na yung kalagayan. Specifically. Hindi ibig sabihin walang tuyo na dahil walang ulan, tuyo. Hindi kailangan ng ulan sa isang perfectong environment. There's no need for rain. For a very blessed surrounding Sabi pa niya, where God is present. hindi daw ginagamit ang logic eh. Kaya tingnan ninyo, kung gagamitin mo yung logic mo lang, mamamali ka. Kasi logic lang ang ginagamit niya. Meron naman tayo tinatawag na science of biblical interpretation. Yes. It is in the context. So, ang kukunin mo lang isang verse, tapos patunayan mo yung point mo, how about the preceding verse na sinabi may mist na dumidilig sa buong lupaan? Paano kinuha mo yung verse 5 para patunayang iba si Adan dahil ibang environment? Tsaka tinan mo, illogical na porke iba ang environment, iba na rin ang tao? Ano yun? That's a twisted reasoning. Yes. Kung naging dalawa ang tao, ay yung binabagin sa Genesis, ng likha, ay si Adan yun, sa Genesis chapter 2. Hindi naman sinabing dalawang Adan eh. Di ba? Hindi naman sinabing dalawang tao eh. Sinamarize lang kasi nilikha na siya sa Genesis chapter 1. Pero dito, specifically, isinalaysay kung paano nilikha, yung nilikha sa Genesis 1:26. Kumbaga, tao na si Adan doon, pero hindi inisa-isa paano siya ginawa. Doon sa Genesis chapter 2, doon na sinabi na kumuha ang Diyos ng isang, siya din yun sa Genesis 1:26. Sinamarize na lang na nilikha na siya agad. Sa Genesis chapter 2, doon inisa-isa kung paano nang nangyari na nilikha niya si Adan, paano nagkaroon ng Hardin ng Eden. Dinitalye lang yung paglikha. So you don't teach things that are not mentioned in the scriptures that there are 2 Adams, 2 Eves. No, there's no 2 Adam in the whole Bible. Even from Genesis to Revelation, walang 2 Adam. There's only 1 Adam. There's only one human being na inilikha ng Diyos. That doon nanggaling lahat. At isa rin lang ang babae na nanggaling kay Adan. Grabe talaga. Yun din ang naging ina ng sangkatauhan. So kasi para isingit nila yung turo nila, may mga fallen angel nag-asawahan. Yung marahil yun yung sinasabi nila na iba yung Adan dito, iba yung Adan dito. Ito'y anghel na yung dito. Sa Genesis 1. Yun sa Genesis 1, yun yung marahil ngayon Genesis 1:1 na mayroong chaos. So nagkaroon na daw ng labanan. At si Lucifer daw ay bumagsak na, yung dragon. At baka yun yung tinutukoy niya na matandang dragon. Kasi na Genesis 1 na yung pinakamatandang verse. So ganyan na naman ang kanyang gagawing logic. Na dahil pinakaunang verse ay pinakamatanda rin. Di ba na So, yun ang problema ng mga kulto. Hindi sila marunong na mag-verse by verse analysis. Yes. Ang tawag sa kanila collapsing. Yung isang verse, i-collapse nila from a chapter. Kaya pag inilis mo isang verse, masisira yung buong chapter kasi guguho siya. So they collapse the whole chapter by using a verse from that chapter and taking out that verse. So makukollapse yung buong chapter. Parang doon po sa napanood ko yan, yung doon sa chapter 1 po, Pastor, yung pinanggit niya doon na ibang, hindi yun yung Adan eh. Yung Adan na tinutukoy sa verse, sa chapter 2, yun yung tunay na create ng Diyos. Sa verse 1, hindi. Yung sa verse 1, yun yung create din ng Diyos na Iba naman. Parang mga Pilipino daw yun eh. Mga Oo, yun na naman. Kasi nga, mayroon tayong tinatawag na preconceived teaching. Yun ang po. And because you believe that the Philippines is the first ever country that God has created, then yung first human being na yun ay Pilipino. Ba't hindi yun agad ituturo? Kasi para uunti-untiin nila. Kaya nga, pag handa ka nang tanggapin ito, handa ka nang tanggapin yung revelation. Paano may connect ang revelation doon? Yan pala ang kulto talaga. Totoo naman talaga na yun ay 7 nations. Nagre-represent siya sa 7 nations na talagang sa history talaga ay lumabas. At yung katangian ng mga 7 heads na yun, naroon talaga sa 7 nations na yun.
Yung seventh head, yun ang tinatawag natin na conglomerate ng buong bansa, ng pagkakaisa ng buong mundo. Sabi ng iba, yun ang parang revive Rome. Yun yung Babylon. Oh, di ba? So, hindi siya, literal. So, pinaikot-ikot niya, nilito niya yung mga tao para hindi nila muna doon, para magulo. At pag magulo na, hindi na magsasaliksik, dadalhin sa Genesis. Mali yun. Dapat ay binasa din niya yung verse 6 and 7. Na kaya walang ulan, hindi ka pala kailangan. Ang kinuha lang niya, walang ulan, o di tuyo. Di ba? Ibang-ibang environment, walang ulan eh. Walang ulan. Oh, yung nga naman, di ba? Using mo yung logic mo. Pag may ulan, maganda. Oo nga naman. Pag walang ulan, di tuyo. Hindi niya nabasa yung kasunod. Di kailangan ng ulan dahil mayroong dinidiligan ng Diyos lahat. Ano yun? May mist na dumarating at dinidiligan ang buong kalupaan. Hindi, there's no need for rain. Shower. Shower lang. Di ba? Galing ng Panginoon. And God is not, God doesn't invent. It is real because He is God. Siya ang nag-invent. He knows what He is going to do because He is God eh. Kasi alam niyang may lalabas na Ophirian eh, para may pang-debunk. Oh, di ba? Dinadebunk siya na. Dinidebunk din ng Diyos mismo yung Ophirian. Na yung Genesis chapter 2 daw, ibang mundo dahil walang ulan. Eh, hindi binasa eh, hindi kailangan ng ulan eh. O doon pa lang eh, malinaw na niloloko nyo. Yung tao at ginagamit nyo yung mga verses lang, pinagdudugtong-dugtong niyo para bubuo kayo ng isang doktrina. Samantalang yung verse na yan, ay part yan ng isang chapter. Hindi pwedeng alisin yan dyan at mayroong kasunod yan na mag-i-explain bakit walang ulan. Hindi yung explanation mo na kaya ibang Adan na doon kasi ibang walang ulan eh. Kaya ibang Adan doon. Dito naman may ulan. Iba din ang Adan dito. Walang kinalaman yung ulan kay Adan eh. Di ba? Paano mo ginastify na yung ulan na yung magkaiba, walang ulan, kaya ibang Adan iyon. Yung nilikang yun. Ma-high blood ka dyan eh, di ba? Ano pa? Ayan, yung isa pa pong May isa pa bang video? O, wala tuloy nanonood kasi hindi sila interested kay offer eh. hindi pala sila interested. Di ba? Kaya nga ang ating talakayin, yung hindi, yung hindi yung walang sinabi. Dapat sikat ang talakayin mo kasi sino nga namang maniniwala sa Ophirian? Di ba? Kaya walang nanonood. Alam na namin yung mali yan eh. Naniniwala na lang dyan yung mga naniniwala kay Marcos na siya payayamanin. Dahil mawi-withdraw na yung kayamanan ni Marcos. Ang dami nang may ganyan na. May authority na daw. Mayroong isang pastor dito pumupunta eh. Mayaman yung kaibigan ko. Bakit? Siya daw ang ginawang taga-withdraw nung kayamanan ni Marcos. Ayun. Gigibain na yung bahay niya. Wala pa. Sabi, kailan yun? Kailan darating yun? Ay, hindi pa daw. At di pa daw nag-meet up. Yun daw presidente ng ganito. At sabi ko, ang gulo. Hindi ko maintindihan. Saan galing ang pera yan? Palagi ko, yan nga yung kay Marcos eh. Oo. Ginawa daw siyang signatory. Ay, namatay daw yung kausap. Katagal-tagal na ng pag-uusap niyan. Hindi pa natupad. Mga tribe. Ako na. O, di ba? Nabibiktima yung mga pastor na may mahilig sa ganong prosperity teaching na parang ang Diyos payayamanin ka, ang gagamitin yung kayamanan ni Marcos. Yan eh, ewan ko pastor kung na-experience niyo rin yan, yung may nagpapapirma ng ng maraming pangalan, yung AAA ba yun? Ganon yun, kasi ang ginagawa nila, sinasamantala na nila, parang ito yung paniniwala nila, pasukan natin ito, mang-scam tayo dito, gamitin natin yung kanilang paniniwala para doon tayo tutulay. O pagka yung naloko na natin, bibigay yan. Meron nga dito sa Old Santa Mesa binigyan sila ng mga dollar na papel lang. Printed na dollar. At yun daw yung magiging totoo pagdating daw nung araw. Maipapalit. Paano maipapalit yun na yung pinrinted na dollar lang na pera? Yung bond paper. At may pirma daw ni Marcos. Dollar, may pirma ni Marcos. Ay, paano pakialam ni Marcos sa dollar? So dahil nga mahihina, ito yung mga talagang hindi nakapag-aral. Ay madaling maloko. Itinatago-tago nila yon yung printed sa computer na dollar na yon na may pirma ni Marcos. At yun daw ay maipapalit nila pagdating ng araw na makuha na daw yung kayamanan sa World Bank. Sana. Biro mo si Marcos daw ang chairman ng World Bank. Imagine that. Si Ferdinand kaya daw umaalis-alis.
Nasaan? Nasaan? Sige. Pakita nyo. Namamasyal lang yun. Namasyal lang eh. Naging chairman na ng World Bank. Biruin mo yun. Nagparty lang. Naging, Nabubulol. siya nga mismo, dinideny niya eh. Sabi nga niya, hindi po totoo yung gold ng tatay ko. Sabi naman nila eh, kunyari lang yan para huwag makuha. Ayaw talagang ano. Hindi ko. Kung totoong mayaman niya at mawi-withdraw niya, ba't magnanakaw pa yan sa kaban ng bansa? Oo nga, no? Dami Ay di payamanin na talaga niya. Ay, naku, dali namang magpayaman talaga kung iyo ang World Bank. O di, i-withdraw mo na yung kayamanan ng tatay mo. At ang hindi ka na ngayon problema. Grabe. At hindi ka nagagamit pa ng iyong mga kaibigan sa Kongreso at Senado para proteksyonan ka. Kasi ikaw na mismo ang panggalingan ng pera eh. Buti pa si Libeste, siyang hindi tumatanggap ng sweldo sa Kongreso eh. Kaya malakas ang loob eh. Malakas ang loob niya O mag-expose. bakit? Nasa kanya mismo ang bilyon eh. O bakit? Hindi man ako mawawalan eh. Kaya kayo takot magsalita kasi umaasa kayo sa kanila. O, Mga kongresista. sabi naman ni Barsaga, ay okay lang, wala man na talaga akong nakukuha dati na eh. Hindi naman niyo ko binibigyan. Di ba? Wala mang mawala sa akin dahil dati nang wala. Parang nasuspindi ulit tala. Oo, okay lang siya. Wala doon naman siyang, Kulit eh. hindi nga siya pinamaskuhan eh. May 2 million daw kasi na in form of ano daw, na iba-ibang mga budget, pero daw ay for Christmas bonus talaga. Grabe. Di ba? Kinakawawa talaga nila yung kalaban niya. Kaya lang, nanganganib ang buhay niya. So, hindi natin maiwasan na kahit na siya ay matapang, pagbuhay na ang iyong kinatatakutan na ikaw ay papatayin, ay, di ba? Titigil ka na rin sa pagbatok, kahit matapang kang aso. Ayun, tumahimik na siya. Pagsugatan ka na, di ba? Di ba? Panain mo yung aso pag di tumigil yan. Eh. Ganon din yon ng tao. Pag nasugatan iyan at natatakot siya sa buhay ng pamilya niya at buhay ng kanyang nanay, no? Nanay niya, kapatid, kaibigan, pepreno siya. Ayun, kaya may isa pa ring nanonood hanggang ngayon. Okay, ano pa yung, sino kaya yan? Si Bridget. Meron ba tanong dyan? Walang tanong, Kasi hindi nga sikat itong Operian, eh. Walang maniwala kasi dyan, eh. Tayo lang ang naniniwala na mayroon sila. Tayo lang naniniwala na mayroong Operian. Yung iba ayaw talaga maniwala, eh. Naniniwala kaming may Operian, pero hindi tama. Mali ang paniniwala nila. Kasi talaga naman lalabas sila eh. Lalabas talaga sila dahil inihula naman na ang mga bula, ang mga ngaral ay lalabas sa mundo. At sila yun. Nakakatawa pa yung turo po nila sa Holy Spirit eh. Mm. Yan, nandyan sa video. Sige, panoorin natin. Ano ba yung Pasunod turo? na video, brother. Biruin mo yan, puro kapusungan ang pinagtututuro. Palabasin lang na itong bansa at tayo ang tunay na Hebreo. Grabe. Eh kahit na iyong i-analyze ang blood natin eh. Di naman tayo dugong Hebreo. Ito po Oh, yung yan. pastangan nilang verse na ito ng John chapter 1. Biruin mo. John chapter 6, verse 63. Parang bading pati eh. Sa panimula ay ang salita, verbo, at ang salita ay nasa Elohim. Ang salita ay diwa. Ano ang tinutukoy ni John na simula? Genesis chapter 1 verse 2. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the Pinagdugtong na surface naman. of the deep, and the spirit of Elohim was hovering over the waters. Ang sinasabi sa Genesis na lumulutang sa katubigan ay ang diwa ng Elohim. Noong sinalita niya ang kanyang diwa, naganap ang creation. Sa makatuwid, ang mundo ay nilikha ng consciousness or diwa ng Ama. Ayon kay John, ang word ay spirit or diwa. Yan ang Holy Spirit. Diwa pala yun. Diwa. Ang diwa, consciousness lang yun, hindi naman iyon person. Kaya nga itong sila ay may pagka-oneness eh. Sa kanila si Elohim lang, yun ang Diyos. Si Jesus nga hindi Diyos eh. Kaya nga ito sari-saring mga blasphemous teaching eh. Major teaching, si Jesus ay Diyos, ang Espiritu ay Diyos, ginawa mo lang diwa. Hindi. At lumulutang lang. Ano yon? Lasing? Kasi pag lumulutang ang diwa mo, lasing ka. Di ba? Lumulot na yan. Diwa. Lumulutang eh. Kung baka po nahihilo na. Tsaka, kung lumulutang ang diwa mo, di wala na sa iyo yun.
Iwalay ka na. Nasa lutang, nasa ere. Kaya ano sablay pati translation niya eh. Espiritu ng Diyos, hindi naman lumulutang. Di ba? Nangingibabaw. Hindi, iba naman yung lumulutang kahoy yun eh. O plastic di ba? Saka nakita ng espiritu lumulutang lusot-lusot ang espiritu kahit saan. Ano yun? Langka? Ginawa mo na ngayong, may plastic na pala noon, may pollution na nung panahong yun. O kahoy ba yun? Lumulutang? Palutang-lutang lang sa tubig no? Yung espiritu na, diwa pala yun. At saka po, tinranslate niyang diwa, yung John chapter 1 verse 1 Hindi, salita yun hindi naman diwa. Salita, God yun, Pastor God. In the Word was God, and the Word was with God. God talaga yun, hindi diwa. Hindi man sinabing, and the Word was consciousness. And the consciousness is God. Nakakasira ng utak tong mga to Kanila lang sarili yun wala nang sa Greek na ganong consciousness Di ba? Kanila lang po sir. Kanilang sariling translation lang. Kaya ayaw nga nila ng Greek Kaya wag mong ipilit. Kasi yung Greek daw, yun kinurap daw niya yung translation. Kaya hindi yan tama. Kinurap din nila. So, kaya i-corrupt mo uli. Kasi nga, pag gagamitin mo yung corrupt, kita mo din sila, ginamit pa rin, di ba? Ayaw nga nilang maniwala sa Greek. Pero kukot sila doon sa ayaw nilang paniwalaan. Tatawa tuloy si Teresa. Di ba? Kukot ka. Sabi mo, yun ay corrupted. Ba't mo naman i-quote yung corrupted? Huwag mo nang i-quote. Di ba? So contradictory. Sasabihin mo, sira yan. Tapos gagamitin mo rin yung sira. Tuloy, palutang-lutang na lang ngayon. Yung kamalayan. At kamalayan ng Diyos yung lumulutang, consciousness. Pag tinagalog mo yun, consciousness is kamalayan. Kaya ang Diyos ngayon, nalasing. Kasi lumulutang pamumusong ito di ba? Yung kamalayan ng Diyos ang Ibang klase itong mga Ophiria na ito. Bersari-sari na lang. Lutang-lutang. Ano pa? Baka may makuha pa tayong matututo tayo. Yun lang yung video ito Ayun lang ba? Mahaba po kasi yung video nila. Halain mo yung pagdugtungin mo yung John 1:1 at saka Genesis 1. Porque parehong 1. Di ba? Akala yun din yung equivalent nung na yung palutang-lutang doon ay hindi pati si Jesus na rin tinutukoy, hindi naman espiritu Sa John 1:1 kasi si Jesus ang tinutukoy, hindi espiritu So ibig sabihin pala si Jesus din yung kamalayan ng Diyos. At yung ding Jesus na yun din ang espiritu. Ibig sabihin talaga, wala silang paniniwala na si Jesus ay Diyos. Si Jesus lang ang kamalayan ng Ama ng Diyos. So napakalaking pamumusong yung pinagagagawa nitong mga ito talaga. Hindi nga ako makapaniwala na may taga-Infanta Quezon na Opirian Ganun. Pastor pa. Pastor pa ng Baptist. Naku po. Ang puro post nila huwag tayong mawalan ng pag-asa. Yayaman din ng Pilipinas. Dahil ito ang lupain ng ginto. At tayo ang mga tunay na mga Hebreo. Isang araw, bababa dito si Rizal. At siya ang magiging tagapagligtas. Ay, nako po. Sama-sama na kasi yan pag Ophiria, Rizalista ka na rin. Kasi may common ground. Tapos Maharlikans ka na rin, Marcos ka na rin. So, loyalista ka na rin. Lahat ng loyalista ni Marcos, maniniwala sa Ophir. Kasi yung ginto connected kay Marcos, di ba? So, interconnected na yan. Maraming pala pong bumuto. Maraming, di ba? Kaya yan ang pinapasok ng mga scammer. Kasi madali iyang maloko. Madaling mauto. Madaling mauto yan. Yeah. Mag-ambag-ambag tayo. Kasi tayo magbubuo tayo ng isang organisasyon na lokal ng Opirian dito. Sige. Infanta, Opirian Society. Pastor pa ang leader. Nakakalungkot. Natatawa lang tayo. Pero bawal kasi naman ng sa totoo lang, malingan tawanan ang mga nakakaawa, Maawa tayo. Maawa tayo sa kanila. Huwag mong pagtawanan, Pastor Derek. Hindi po. Bakit? Natatawa tuloy. Palalabasin ka sa korte talaga pag ganyan ka. Sabi, you, get out. Contempt. Hindi, this is not laughing matter. Nasabihin sa'yo. Outside ka na.
Pero yun nga, hindi natin maiwasan na magtaka, kumbaga dahil sa kakulangan ng nakakulangan ng lalim at sa yung ang tawag diyan ay common sense eh. Kung wala ng common sense, paano naging lugar na may ginto ay tayo ngay nag-aangkat ng ginto sa Saudi. Wala ka naman dito makitang gold mine eh. Yung makita mo nga, Pastor, sa mga tindahan, okay, Saudi gold. Oo, kung meron dito, di dapat, meron tayo kapalunggay na malinang klase. Sabi nga, gintong parakali, mawala man di bali. Yun, di ba kasabihan dyan sa amin? Kasi unrefined, hindi siya talaga magandang uri. Parang 10 carats. 10 carats lang siya. Tapos sasabihin nyo na dito, kasi ang Ophir, naroon ang pinakamagandang uri ng ginto. Sabi diyan, no? Tapos yan, ikinumpara ng Diyos yung ginto sa Ophir, no, sa ang tawag diyan dito. Ginamit ng Diyos. Isaiah 13:12, sabi diyan, I will make people scarcer than pure gold, more rare than the gold of Ophir. Napaka-rare. Kumbaga talagang mahalaga. Kasi rare. Bihira talaga matang. Bihira yung uri ng gintong ito dahil ito ay yung talagang pinakamataas na uri ng ginto. Biro mo ang Diyos mismo nagsasabi, no? Nagagawin niya ang Israel na mas bihira kaysa purong ginto at mas bihira pa sa gold o ginto galing sa Ophir. Ang gold of Ophir ay symbol ng worthiness and being untainted. Psalm 45:9, Job 28:16. Untainted siya. Wala siyang halong mga contaminants o ibang elemento o ibang natural mineral. Basta puro siya. At yun nga lang, no? Kaya hindi Pilipinas eh. Kasi tingnan mo, sa 1 Kings chapter 10 verse 22, tingnan mo, may si Solomon ay mayroong dala-dala ang kanyang barko. Tuwing 3 taon, yung kanyang barkong galing Ophir ay may lamang ganito. 1 Kings chapter 10 verse 22. Pakibasa yan. At yan ang nagdidebunk na Pilipinas ang Ophir. 1 King chapter 10. Unang Hari, chapter 10 verse 22. Makikita mo. Kasi yan ay yung lupain ni Sheba eh. 32 po. Verse 22. 22. Ayan. Sabi doon. Ayan. May mga malalaking barko siya sa karagatan, kasama ang mga barko ni Hiram. At tuwing 3 taon ay dumarating ang mga barkong ito na may dalang ginto, pilak, garing, mga unggoy at pabo o pabo real. Wala naman tayong pabo real eh. Wala po. Doon sa ibang sali, yung mga unggoy dyan, yung malalaki na uri. Hindi yan yung unggoy na palambi-lambitin. Wala rin po tayong ganong unggoy dito. Wala. Pabo real, wala rin naman. Kaya definitely hindi yan Pilipinas. At saka geographically speaking, napakalayo na ng Pilipinas sa Israel. Iikot ka ng napakalayo. Hindi siya conducive for trade sa panahon ni Solomon. Bakit doon pa siya kukuha? Marami naman sa katabing area. Opo. Lebanon, tawag dyan, Lebanon nga eh. Much more on Lebanon sa may Turkey yan. Doon galing kasi si Sheba, si Reyna Sheba, sa Lebanon. Yun ngayon, Lebanese yan si Sheba. Si Reyna, yung Sheba noon ay Lebanon. Sheba. At yung Reyna ng Sheba, yun ang laging yun ang pumunta kay Solomon para makinig. So it's more kumbaga productive para kay Solomon at saka mas nakakatipid sa lahat ng gastusin ng mga tao, effort at time na doon na kumuha. Kung sa Pilipinas pa sila pupunta, napakalayo na. At saka never in the history of the Philippines kasi. Ang sabi nila kasi daw, binago daw ng mga Kastila ang kwento. Yun daw, kaya daw sinira daw mga Kastila, yun daw, natin, yung alpabeto natin, di ba? Alibata. Sinira daw, yan, ganon. Sinunog, kaya wala daw kwento ng mga Hebreo. So, dugtong-dugtong tayo nawala eh. Paano natin mapatunayan yung wala?
Oh. At kung meron man, dapat binanggit sa ibang explorer. Binanggit ng ibang explorer sa buong mundo. Dahil hindi naman Spain lang ang nakarating sa Pilipinas, mga Portuguese, di ba? Yes. O dapat mayroong record tayo somewhere around the world ng mga, kasi pumunta rin dito sa atin, hindi lang mga Portuguese, no, kundi yung mga Mexicans. Kaya tayo may mga Mexican word. So bakit walang mga historian sa Mexican o sa Mexico, walang historian na Mexicano ang nakapagtala na mayroon mga Hebreo dito? Mm, Maging sa history mismo ng Israel. wala po. Well, isa lang ang natala sa Pilipinas na ang Pilipinas ay nag-ampon ng mga Jew. Hindi Hebreo hindi yung mga lumang sinaunang Jew, kundi mga Hudyo na nung World War II. Mm. At yun ay sa Palawan noon. Kasi merong noong, 'di ba, inaano ni Hitler ang mga Hudyo, pinag-uusig. Nag-welcome ang Pilipinas ng mga Hudyo dito. Ako ni Manuel kaya sa Palawan niya. In fact, si Sarah po yata. Diba? Kaya nga At ang tawag diyan ay manis din sila lahat, no? Mm. Merong isang specific na lugar sa Pilipinas na tinirhan ng mga Hudyo nung panahon yon, nung World War II. At yun ay saan tayo? Pinatira niya 1941. Saka, I think, 1,200 to 1,300. At saka yun ay mga European Jews. opo. Hindi sila from Israel. Mostly from Germany and Austria. August 21, 1937, nung nag-proclaim si Manuel Quezon ng Proclamation number 173 na encourage yung acceptance ng mga Jewish refugees. Kaya sabi po nila, nitong mga Operian, hindi na po tunay na Jews yun. Yun daw. Yung mga nasa Europa, yun daw ay mga European na hindi. Pwede talagang walang tumuntong ditong tunay na Hebreo. Hindi rin naman tinuturing na Hebreo yung pumunta rito. Kailan tayo napuntahan ng mga Hebreo? Ay baka yun sa mga Charlie's Ward yung chocolate factory, yung maliliit na doon. Kaya hindi na natin nakita ang liliit nila. Baka dito si Charlie pumunta at baka si Charlie ay diba, Hebreo din at ginawang tauhan niya. Si Charlie. Ang galing mag-imbento, no? Yun. Pero noong time na yun, Pastor, Marikina pala. Sa Marikina lang nila dinala. Hindi sa Palawan, sorry. I mean, bansa na ba ang Pilipinas noong Marikina. time na yun? Na-discover na ba siya? Kasi nung panahon pa lang siya ni Magellan na-discover, di po ba, ang Pilipinas? Mayroon na bang tao noon? Well, 1521, before 1521, marami ng tao. Well, in fact, sa history ng Pilipinas, ay meron ng mga Chinese na na businessmen Chinese. sa Mindoro, nag-umpisa. Mga Yangtze, tawag doon? Yangtze. May mga Chinese merchants in the Philippines. Nauna ang mga Chinese dito, sa totoo lang. Pero prior to the occupation of Chinese, ng mga Chinese sa Pilipinas, nauna yung mga Muslim at doon nga sila sa Palawan, sa Mindanao tumira. Kaya nga nauna ang relihiyon sa Pilipinas ay Islam. Yes. At sila galing sa Malaysia, Indonesia. Well, in fact, ang Iloilo ay yan ay mga galing sa sa Malaysian, galing sa Borneo. Mga nakatira po. Bornean. So, hindi yan mga Espanyol. Yung mga ati-atihan na yan yung mga nakatira dati na mga locals sa Aklan. Antique, Capiz, Boracay. Hindi yan yung mga Espanyol yung nag-colonize, kundi mga Borneans. Kinolonize nila yan at tinatihati nila yan. Sultanate. Kaya ang Pilipinas lang, ang Maynila lang ang nasakop talaga directly ng Spain. Kasi nung sila ay pumunta ng Leyte, pinaalis sila ng Mindanao. Ayaw silang papasukin ng mga Pilipinong Muslim. Kasi Zamboanga sila and then lumipat sila ng Manila. At dito sa Manila, maluwag silang tinanggap. Kaya tayo na-colonize. But prior to 1521, ang mga Chinese ay narito na. At natitrace nila yung ancestry nila sa province of Fujian. Fujian province.
Yung mga unang Chinese, si Limahong. Nauna pa si Limahong dito. Tatang balita nga ay si Limahong ay isang pirate Ang isang na pira. Chinese na tumatakas siya at ang sabi-sabi eh pumunta sila sa Mountain Province, sa Igorot, sa Ifugao. Kaya parang may lahing Chinese ang mga Igorot. Well, yun ang mga sabi-sabi, no? So napakatagal na, 16th century pa lang. Meron ng, yun nga, Sangli. Sangli ang tawag, mga Chinese merchants during that time. Hokkien ang kanilang salita. Hokkien people sila eh. At sila yung naging dominant group sa loob ng Filipino communities. Kaya naging yung Filipino-Chinese community, sila yung unang nag-infiltrate sa mga Pilipino para magkaroon ng samahan. Yung mga Hokkien-speaking people. Kaya tayo pala, 19 Chinese. Hmm. Pero, Pastor, I think, I doubt na nung panahon po ni Haring Solomon ang Pilipinas ay Nung panahon ni Haring Solomon ay mga native pa lang ang andito. Walang Hebreo dito. Nung time na yun. At kukunti pa lang ang tao. Eh, alam natin na ang mga nauna rito sa atin, mga Malay. Diba? Mga Malay people, Malaysians. Yung Indonesia. Oh, Indon. Pero mostly Malay, tsaka Borneans. Yan ang mga talagang nauna rito. Sa Tawi-Tawi, sa bandang Palawan. Kaya hindi ang mga Kastila. Sila lang ang nagsabing naka-discover, hindi discovery ang nagawa nila, kundi settlement. Nagsettle sila rito. At hindi rin sa Limasawa. Binago na yon. Natagpuan ng mga historians na hindi totoo na Limasawa yung unang misa at hindi doon unang naganap yung conversion. Grabe, yun ang tinuturo sa... Pero matagal na yan bago na correct. Matagal bago na correct. Hindi sa Limasawa Island. Okay, may tanong ba tayo? Dito po sa aking marami mga siguro ilan dito na Sa YouTube. dito po sa hindi lang nag-upload doon. Hindi nag-a-appear. So, malayo ang Pilipinas. Most probably, sabi ng ibang Bible scholars, India, Africa, at saka Arabia. Yan ang mga possibility. At sabi nila, even the possibility of America. Pero hindi ang Pilipinas. Hindi ang Pilipinas. Napakalayo na niya na. Although may mga iba na mas konting historians, ang mga Pilipino nga na gustong gawing kumbaga parang bida-bida tayo sa history. Yun ang mga naniniwala. Pero mga foreigners, walang ganyan na view. Almost exclusively pagka non-Filipino historians at saka non-Filipino writers ay talagang India talaga. India ang may pinakamalapit. 'Di ba? Kaya nga yung mga apostol nakaabot sa India, 'di ba? Pero hindi sa Pilipinas nakaabot. Kasi ang layo ng Pilipinas eh. Nakaabot sila ng Arabia, nakaabot sila ng Europe, pero not Asia. India, yun, naabot nila, India. Layo na ng Pilipinas sa Layo na kasi tawid dagat tayo, ba't naman tayo pupuntahan? At saka nung panahon naman na yon ay wala pa naman talagang nakadiscover sa atin na mayroong tao rito. Kundi nga, yun na, the first ever ay yung mga Portuguese. Portuguese naman ang nakadiscover sa atin, si Magellan eh. Si Magellan, hindi yan Spanish. Si Magellan ay defector from Portugal. Kasi hindi sinuportahan ng king ng Portugal yung kanyang mga ambisyon na makapag-expedition sa buong mundo. Nagpaampon siya sa Spain. Kaya actually, it's not Spain who discovered the Philippines, but a Portuguese. In the person of Magellan. Kaya lang, syempre, credited sa kanya, yung Spain. Kasi Spain ang nag-funding eh. Kaya nga, maraming technicalities talaga sa history na kung tutuusin talaga at iyong babalikan legally, hindi naman talaga Spanish si Magellan.
Shout out kay Kuya Ronel, no? Mm. Yeah, Portuguese navigator Ferdinand Magellan reached the Philippines on March 16, 1521 during a Spanish-funded expedition. Pondo lang ng Spain. At ang kanya talagang tinutuklas yung Spice Islands. Ay nasa Pilipinas na. Actually, naligaw sila diyan sa hindi talaga 'yan ang kanilang destination. Naligaw sila diyan sa Pilipinas. Okay, may baka may tanong kung wala na. Meron pa ba tayong video? Wala na po, Pastor. Okay, so next siguro ay Iba naman. iba naman. Kasi wala nanonood sa pagka-Ophir yan eh. Hindi sila interested kay Ophir. Okay, at mapaalam na muna tayo. Sige po, kami po magbabalik sa Webes. At tatalakay ulit ng panibagong paksa, no? Pastor? Okay, see you next Thursday. At kami po ang PND Ministry, the Narrow Gate, and we are the Cult Busters. God bless you all. Diba?